niyo mangyari dito? Umiyaga kami. Ano po gusto niyo mangyari dito? Gusto niyo makulong kayo? Umumurahin mo rin ako katulad ng pagmumura mo sa tao ko. Okay, ito po yung kanto ng JB Miguel Street. Dito po yan sa may Barangay Bambang sa lungsod ng Pasig. Ito po yung lugar na kung saan nag-viral sa social media ang pag-aaway o halos nag-aamukan na dito sa isang negosyante na kung saan dumating din po ang punong alkalde ng lungsod ng Pasig na si Mayor Vico Soto at nagkaroon ng konfrontasyon at sinasabi nga ng negosyante na siya daw po ay hinaras at inatake ng sangkaterbang mga vlogger at mga pulis at mga empleyado ng City Hall ng Pasig. So ngayon po hihingi tayo ng request doon po sa negosyante at kakapanayin po natin upang makuha naman po ang kanyang side. Tara! Hi Sir Lau, magandang umaga po, engineer. Pasensya na po, kami po ay naparito ulit sa inyong tanggapan kasi po meron pa po kaming gusto pa sanang malaman kaugnay po do sa mga nag-viral po sa social media na kung saan nakaladkad po yung pangalan at halata po na meron pong nangyaring pag-atake at harassment po dito po sa inyong pasilidad, sa inyong pagmamayaring malaking compound na nangyari po at kumalat po ito sa social media at makikita po namin sa social media na kung saan mismong si Mayor Vico Soto po ng Pasig ang siyang sumugod kasama po ng sangkaterbang mga tauhan, kasama rin po ang Chief of Police ng Pasig City. At gusto rin po namin linawin dahil meron din pong napanood namin sa social media na meron po nagngangalang Bong na kung saan siya daw po ipinadala ni Mayor Vico Soto at nais na po kayong palayasin para paalisin dito sa lugar. Pwede pong bigyan kami ng linaw. Ano pong nangyari sa mga araw na yon? Teka, medyo komplikado yung sitwasyon ko, no? Sa totoo lang, kung ayaw na ng anak ko na magsalita ako, nagagalit ka siya dahil ba't daw ako nagpapa-interview, no? Sensya na po, sensya. Ayaw ko naman mambastos ng tao, pero nag-iingat din kami daw. Baka mamaya itong mga mabaliktad, kami patuloy ang makakasuhan sa ibang araw. Alam mo naman sa gobyerno, hawak nila ang kapangyarihan. Kahit anong gawin nila sa amin, magagawa nila. Opo. So gusto ko muna liwanagin natin muna kung ano talaga yung particular na gusto mong malaman para at least tawag dito, medyo ang mapag-usapan natin ay yung topic lang na talaga na interesado kayong malaman kasi sa amin naman, no, wala naman kaming gusto ilihim. Opo. Actually po, diretsuhin ko na po kayo, Sir Engineer. Marami po kasing nagsabi sa akin. Isa na po, sasabihin ko na po, yun pong nag-file ng kaso kay Vico Soto. Ito po ay task force kasanag na si John Chong. Siya po ang nag-file ng kaso. At sa kanila din po namin nalaman ang mga impormasyon na kung saan kayo po talaga ipinahirapan dito. At siyempre, we are concerned po sa mga negosyante katulad po ninyo. At nalaman din po namin na kayo daw po ay tatanggalan ng permit or pinahihirapan. Gaano po ito katotoo? Well, nung isang araw, nung na-interview mo ako, nasabi ko na sa iyo na mga permit ka namin ni-revoke. Pero ang katotohanan talaga, hanggang ngayon, wala talaga kami permit. At ayaw talaga kami bigyan ng permit. Sa totoo lang, napaka-bobo naman namin
kung ayaw namin kumuha ng permit. Mhm. Napakagago ko rin kung hindi ako kukuha ng permit. Napakalit lang na halaga ng permit eh. At saka wala naman kaming violation, wala kaming illegal. Bakit naman kami hindi kukuha ng permit? Opo. Ang totoo, ayaw talaga kami bigyan ng permit. Ano na pong rason nila? Sa totoo lang, sa haba kasi ng pangyayari, halos hindi ko na maintindihan kung saan ako nagkamali. Pero duda ko talaga, ay nagsimula talaga yan doon sa 200,000 na locational clearance o zoning clearance ba ang tawag nila dyan, na hindi ako nagbigay. At nalusutan ko yun sapagkat nakakuha ako ng informasyon kay ex-mayor Bobby Eusebio na ang lugar namin ay hindi residential, kung hindi commercial o mixed use, no? So, siguro napaya sila o siguro parang karapatan na siguro nila na kailangan lahat ng tao, lahat ng negosyante kailangan magbigay, no? Yun siguro ang kasalanan ko. Pero actually, marami rin naman tao tumulong sa amin. Ngunit hindi na lang talaga ako, hindi ko pinaunlakan talaga. Katulad yan, galing na daw ito sa yung tao na malapit kay Attorney Manzanero na sa 2 million maayos niya yung mga permit ko. Hindi na rin ako pumayag kasi baka magiging every year. Para saan po yung 2 million, Sir Lau? Mga permit daw namin. Kasi ginawa nila kasi ang permit namin, ginawa nilang magulong-magulo. Opo. Para maging complicated. At the same time, halos, ayaw ko. Sa totoo lang, sa dami kong na-apply na permit, wala na naman na. Opo. Ito lang permit na hindi ko talaga mabuo-buo. Paglilinaw, kanina po, nagbanggit po kayo ng 200,000. Anong division po yun? Ano yun? Sa zonal? Planning. Planning Sa and zoning. Ang magkaiba po yung 200,000 doon sa 2 milyon na hinihingi? Ang 2 million, para nito sa overall. Opo. Nanggaling nito sa... Kasi ang kaso ko kasi, ngayon, nandun talaga sa Office of the Mayor. So, ibig sabihin, wala talagang tao dyan sa City Hall na hahawak ng kaso ko. So, alam ko na kailangan ayusin ko muna si Mayor bago ako pwede mag-apply na So, yung may kayo po ay dumulog po sa Mayor's Office doon sa ano ninyo, sa reklamo? Hindi naman kailangan dumulog ako doon kasi viral nga ako eh. Kaya nga, buong City Hall talaga, no? Parang pariya ako eh. Parang ayaw, parang walang gusto talaga makipag-usap sa akin. O walang gustong mag-ano sa akin because ito na nga, ang sabi nga nila, pinahiya ko raw si Vico. Yung pinahiya po, yung tungkol doon po ito sa nag-viral. Yung nagsigawan kami dyan sa baba. Opo. Oo, kasi sumagot talaga ako dahil Opo. pikon ako dahil biro mo parati ipapakulong daw nila ako. Hindi pa nga ako kriminal eh, papakulong na nila ako. At saka sila nga nagbebenta ng droga dito, pagkatapos papakulong pa nila ako. At saka isa pa, nagpapakumbaba naman ako kung pagtatuusin eh. Pero hindi, pinahiya ako Rosvigo. Pero bakit po sa tingin ninyo, kasi kitang-kita po doon sa viral video na hindi po kayo pinapakinggan, bakit po sa tingin ninyo? Okay, yan isa pa yan, no? Pero ang tingin ko, sa edad ko to, sa experience ko, nadala lang yan si Vico ng medyo, ang tawag kasi niyan, pag mga bata, mapusok at saka pamilyang artista, siyempre may pagkakunting mayabang talaga, no? Pero dyan siya nagkamali kasi kung sikat ka, artista ka o ano ka, pag nagkamali ka naman, no, ay matindi rin ang balik sa'yo. Pareho rin yan, katulad sa akin. Kahit namurahin mo ako, wala namang mangyari sa'yo dahil hindi naman ako sikat eh. Pero siya, pag sinagot-sagot ko, yun, natatablan siya. Pero naiinsulto. Siguro, pero nadala lang yun na reaction ko kasi galit na talaga ako dahil sa totoo lang isipin mo, biktima na kami, tapos kami pa ang kinasuhan. Opo. Sir, engineer, marami din po kasi, hindi lang po kasi kayo po ang tinitira ng mga vlogger ng City Hall. Meron din pong mga media din po na nagsulat at nasubaybayan ko po ito na kung saan sinasabi po nila kayo po ang
kayo pa daw ang mas concerned daw kasi binuwag po ninyo yung mga bintahan ng droga at kumbaga tinanggal nyo po yung mga balwarte o mga lugar nila na kung saan doon sila nagda-drug session at tapos kayo pa daw po ang pinahirapan. Ano pong reaksyon ninyo? Definitely. Yun talaga ang kinagagalit ko kasi unang-una, wala talagang kumampi sa amin. Pangalawa, no? Idagdag ko po, kayo pa daw po ang nag-initiate na mag-drug test sa mga tauhan? Oh yes, 3 times kami nagpa-drug test, 20. So, higit 80 na tao namin nagpa-drug test kami, 60 ang positive. At ito, may gusto kong ipaparating pala sa gobyerno natin. Bakit ba kami ang nagbayad ng 300 pesos sa laboratory testing dyan sa Pasig? Ayaw kami bigyan, hanggang ngayon ayaw kami bigyan ng official result ng drug test. Doon man kami natalo sa kaso sa NLRC. Dahil wala kaming hawak na official na yung drug test result. Actually, nagsumbong pa nga ako sa DOH, no? Actually, binigyan pa nga ako ng DOH at sinulatan pa ng DOH ang laboratory na bawal yung ginawa nila sa amin na na hindi kami bigyan ng kopya. Pero ang dahilan nga ng laboratory, no, ay confidential daw yon, kailangan daw ang DOH daw ang mag-release sa amin ng official copy. Pero hinihingihan kami ng 1,200. Isipin mo, sa 60 katao, sa 1,200, di lagpas kami 70,000. Anong sinuswerte? Hindi talaga ako bibigay. Kahit nasa diba supposedly dapat po ang government po ang nagkakandak at gastos nila lahat ng drug test? Ay, yan, medyo hindi ko alam yan. Pero basta kami, on our own initiative, no, para lang sure kami, pinadrug test ng mga tao. Pero sa tingin niyo po, alam ba ni Vico Soto na kayo po ay ang nag-initiate at talagang kayo pa ang concern na matanggal po yung laganap na drug session dito sa lugar? Kaya po tinanggal niyo yung mga balwarte nila rito? Hindi. Bakit po hindi niya alam? Personally, no, marunong ako mag-analyze palagay ko si Vico sumugod dito na hindi niya alam kung ano nangyayari. Pero yung tungkol sa pagpapadrug test namin, walang privately yun. Kami lang naman. Ang purpose ko talaga doon is malaman ko kung sino sa mga tauhan namin nag-drugs. Kasi higit 120 mga tao dito, pero ang napadrug test naman hanggang 80, pero naging 60. Tapos pinailan na kami ng kaso sa labor. And then, sa totoo lang, talo kami lahat sa labor case. Kaya nga, sa Pilipinas, hindi talaga pwede mag-factory sa Pilipinas kasi ang labor case dito... hindi. Actually, yung onion, panahon ni Cory yun. Wala na yun. Ngayon talaga, ang problema ngayon, no, meron talagang unwritten rule sa labor, sa NLRC na parang pagbigyan daw yata manalo ang mga tao sapagkat sila ang mahirap. That's why, isa rin sa reason ko ba't nawawala ang malilit na factory sa Pilipinas. Kahit maraming Chinese, alam ko, nagsara ng factory nila eh. Kasi, hindi nila kaya yung nakawan, yung labor case, yung unang-una po absent. Marami kasing absent eh. At saka isa pa, ang hirap talaga ng manufacturing sa Pilipinas kasi mataas ang cost. Oo. Pero wala naman ako diyan. Ang sa akin ngayon is yung nagpa-drug test kami, no, ay para yon sa hindi kami manghuhula kung sinong tao namin ang anuhin namin, no? Of course, palagi ko wala naman akong mali doon, pero doon basta sunod-sunod nangyari kami ng husto halos. Opo. Oo. Anyway, Sir Lau, sa social media po kasi samot-sari po ang mga sinasabi ng mga vlogger. Actually po, ang mga vlogger po ay alam naman po natin na mga sariling opinion lang po yung mga pinagsasabi po kasi sariling
vlog po nila mga yon. Hindi po natin alam kung sila ba ay talagang taga City Hall or mga personal lang nila na mga opinion, kasi karamihan sa kanila napansin ko taga dito po sa inyo sa Pasig. Now, ang purpose po namin is base po sa mga dokumento, kasi doon po natin malalaman kung sino po yung nagsasabi ng totoo. Kayo po ba ay may mga kompletong may pakitang dokumento po sa media? Okay, ito. Diwalagi ko muna ha. Yung vlogger na yan, no? Sa totoo lang hindi ko kilala ni. Hindi nga ako nanonood yan eh. Sa totoo lang, nagugulat na ako, may nagsasabi sa akin, oh, ba't mo inaway si Biko? Nagugulat na lang ako na marami nakakaalam. At the same time, yung iba pa nga, pinangaralan pa nga ako na huwag kang makipag-away sa gobyerno dahil negosyante ka. Kawawa ka talaga. Well, sa totoo lang, yung mga vlogger na yan, no? Hindi ko naman talaga alam mga yan at hindi ko kilala, pero yan ba typical ba na binayaran talaga yan para, kasi ganito yun eh, bit yan sila ni Biko kung saan sila pupunta eh. Okay. Oo, at the same time, isang vlogger talaga particular na lahat ng pangyayari dito nandito sila. Kasi ibig sabihin dinala talaga yan ni Boltac upang gamitin sa kaso, pero hindi kami aware sa ganyan. Sa totoo lang, hindi ko alam na social media ako eh. Oo, hindi ko alam. Basta nalaman ko na lang ngayon na maraming tumatawag sa akin na sinita ako na bakit pumasok ako sa gano'n at ba't lumaban ako kay Biko. Opo. So anyway, kalimutan na natin yun, kundi ito na lang. Well, yung mga social media, no, hindi lang naman ang problema sa Pilipinas. Hindi lang fake news sa Pilipinas, no, ay may halo na rin yung inutusan ng bumili ng suka, nagiging kolumnista na, nagiging commentator, nagiging opinion, nagbibigay na ng opinion. Hindi nga natin alam kung yung buhay ba niya maayos o hindi. So tinira nila ako ng tinira sa social media, no? Eh hindi ako nasasaktan kasi. Pero meron po bang karamihan po kasi doon sa mga vloggers ay sariling opinion nila at panig lang po ng City Hall at ng government ang mga parang pinapaboran. Meron po bang isang vlogger during that time na lumapit po sa inyo, kumuha po ng side ninyo? Wala. Kaya nga sa totoo lang, laking gulat ko nga na binigyan ni Biko ng 10,000. Kriminal, binigyan niya ng 10,000. Unang-una, sagutin mo muna niya ako. Saan niya kinuha yung 10,000? Unang-una, dapat ang expenses sa gobyerno dapat well recorded. Pangalawa, dapat yan, no, nasa budget o nasa no? Alam ko naman ang kukunin nila, intelligence pa na naman. O tas sabi mayaman naman siya, di sasabihin niya 10,000 galing sa. Pero ang tanong ko sa inyo, drug pusher na, criminal pa, binigyan mo ng 10,000. Bakit hindi mo bibigyan lahat ng mahirap sa Pasig? Ba't yun lang binigyan mo? Sino po yung tinutukoy niyo pong binigyan ng 10,000? Si Babon. Ay, siya po ba yung nag-testify or nagkaso? Nakatayo siya sa barong-barong na dinimolish daw at saka nagpaano siya, parang unggoy nga na hindi mo maintindihan eh. Tapos yung Babon po ba yung may kaso at nakakulong? Oh yes, dahil yes. sa droga? Oh yes. Siya na yun mismo. Oh. So siya po yung kini-question ninyo, paano siya nakapag-file ng kaso gayong nakakulong? Oh yes, siya yun. Okay. Pero hindi, alam na namin yun. Ang signature niya pineke. Ang nag-initiate nun si administrator. Oo, pero naku po, mahaba-haba pa po yung pala natin. Kailangan pa nating halongkatin yung paano po yung City Hall nakaugnay dyan. Hindi, actually na-dismiss ka agad yun pagdating sa korte sapagkat itong si Babon, empleyado rin namin yan. So meron siyang biodata. So ang signature ni Babon sa biodata namin, sa signature niya doon sa filing ng prosecutor, no? Na doon kami na-issue ng warrant of arrest, no? Ako na-issue ng warrant of arrest. Hindi pareho ang signature.
Oo. So, falsification, may another kaso po yan. Yes, pero ayaw ng lawyer ko, ayaw ng anak ko, sabihin ng anak ko, paano ka lalaban dyan? Eh, lahat ng abogado, lahat ng judge sa kanila. Oo. Fabricated din ng kaso. Oh, fabricated talaga yun. Oo. Eh, sabi naman ng anak ko, pero lugi ako ha, kasi nagbayad pa ako ng lawyer, nagbayad pa ako ng acceptance fee, everything. Opo. Pero at least natapos yung kaso. Opo. Anyway po, Engineer Lau, kailangan po namin ng mga another dokumento kasi po kami po ay nagbabase po sa mga dokumento at pwede rin po ba kami mag-request sa inyo na samahan kami doon po sa lugar na kung saan doon po naganap yung pangyayari na kung saan sumugod po ang buong puwersa ng Pasig City Hall kasama po ang punong alkalde na si Vico Soto. Sure, wala namang problema. Actually, nandiyan lang naman sa kalye yan, anytime. Thank you po. Okay. Okay. Sir, pwede bang paliwanag niyo po tulad ng sinabi ko kanina, ano po ba yung totoong nangyayari nung nakaaraw na yon? Ang maalala ko lang talaga, no, dito kami nagsimula ng naging konfrontasyon namin ni Mayor Vico Soto. Opo. Bali, naglalakad siya dyan kasama si Chief of Police Villaseran at saka si Volta. Mm-hmm. So ako dito lang ako nagpuntay, nakaganyan ako dito. Opo. Tapos nang palapit siya, no, binati ko siya, galit na siya. Actually, masama kayo pagkasabi niya sa akin. Ayun pong lumawa sa video sa vlogger. Wala yun, hindi, kinat nila yun eh. Kasi Okay. wala sa video yun. Parang sa video parang nag-umpisa siya na nag-ano na siya, nag-ano na. Parang nag-amok. Pero para sa akin, no, nahalata ko na siya na ginagamit talaga niya ang social media, no, as stepping stone para sumikat siya ng sumikat. Ngunit may napapansin ako na isang agenda, yung kaming mga negosyante, ginagawa niya kami pulutan. Pinahihirapan kayo? Hindi, parang ginagawa niya kami pulutan para ipakita sa mga taong bayan na walang negosyante na makakapalag sa kanya. Sa totoo lang, sino ba namang negosyante papansin sa mga ganyan? Ikaw lang po ba ang ginanya niya o baka pinersonal ka lang o meron pang iba? Ay, marami kami. Marami? Sa totoo lang, yung factory dyan ng tsokolate, no? Opo. May kinausap din ako dyan. Labor case yan. Pagkatapos, pinasukan niya. Ewan ko paano niya pinasok hanggang nag-decide na yung may-ari, sarado. Ay, naisara. Nagsara yung chocolate factory dyan. So, pati kami rin, parang inaano niya kami, no? Unang-una, naghahabol siya ng taxes. Pero kaming mga negosyante, pinapalayas niya kami rito. Ang tanong ko sa iyo, ano bang gusto mo talaga? Magsabi ka na totoo. Di ba? At sa isa pa, dapat ang Pilipinas, no, maging makatotohanan lang. Ano bang gusto ninyo? Magnegosyo ba ang mga negosyante para may trabaho mga taong bayan or mangingikil na lang kayo? Magsabi kayo. Pwede naman pwede naman pag-usapan yan eh. Kasi sa totoo lang, hindi na nga kami nagreklamo kung nangingikil ang mga taga-gobyerno sa amin. At saka, hindi ako nahiya magsabi eh. Hindi lang naman ako eh. Palagay ko, 90% ng negosyante sa Pilipinas, sasangayon sa akin eh, na nangingikil talaga ang gobyerno sa amin eh. Ay, ano bang kasalanan namin dyan? Ang kasalanan namin is gusto nang kumita. Gusto rin nila ngayon makikishare. So, hayaan na natin. Pero ang ayaw namin is wala namang ganyanan. Below the belt yung ginagawa nila eh. Opo. So, ito, dinimolis nila. No. Ang dahilan nila ngayon, no? Ubos nila ito. Sa totoo lang, ito, Saan po dati? Dito? Hindi. Ito Ito. exist ito. Ito yung giniba nila. Yung pinakita ko sa iyo sa video. Pero pag panoorin mo ito, hindi yan ito, yan. Sige.
Tingnan mo, papunta doon, oh. Oh. Wala naman. Ano ba kasalanan ko dyan? So, ito palang dahilan. Oh, So- ito giniba niya. Ito, yan, oh, tingnan mo, giniba. Paano mo, yung mga bakal, ha? Halatado panahon pa ng Amerikano, oh, yan, oh, mga bakal, oh. Hindi naman hindi naman namin So, bakal yan. nakapagtaka po, engineer, bakit ito lang po ang tinanggal? Ito lang ang giniba, samantalang kung tutusin, lahat naman po rito nakaharang, wala na pong sidewalk. Oo, lalo na doon, oh. Opo. Oh. So, ilang square meter po ito? Hindi. Ilang metro po ito na tinanggal? Mga ano lang ito, wala pa isang metro ito, wala pa isang metro ito. Mga Wala. 80 siguro, 80. Ano rin ba? Paano rin ito, ito, ha? Opo. Itong bakal na ito, ha? Original ito, ha? Panahon ng Amerikano, ang mga bakal noon, ha? Marami bilog yung walang Oh. groove. Ito, oh. Oh. Brown bird. Bakit ako sisisihin mo dyan, eh? Pero po, honestly, engineer, Oh. bakit po itong bahay lang na kubo or itong bahay lang na ito ang tinanggal samantalang ito pong nag-ugat sa tingin po ng ating mga mamamayan. Bakit po ito lang ang tinanggal? Ano pong dahilan? Yan ang pinaka masayang question. Siguro, no? Itong building na ito, Opo. makasalanan. Bakit po? Ha? Bakit niyo po nasabi? Kasi dito sa building na ito, dati yan, bintana yan, ganyan, no? Dito may bintana yan. Opo. Dito nila pinanood yung bentahan ng droga. Ayan, ayan, oh, yan, oh, yan, oh. Oh. Oh, tinaw, oh, yan. Oh. Iskinita na yan. Oh. Oh. Ito yung bahay ni ni Kagawa dito. Mhm. Ang bentahan, ang droga, bentahan nandyan sa pintuan dyan sa likod. Mhm. Dito tingnan, oh. Yan, oh, yan, oh. 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 Okay. Nandyan. Wala akong kinalaman dyan, kundi yung tauhan ko, ang tauhan ko, ang nag-test buy dyan, andin mga tao ko nandito sa taas para kukunan sana nila ng video. Problema, pinapatay ang ilaw pag gabi. Yung kagawad po ba niya, ngayon kasalukuyang kagawad pa rin? Palagay ko. At saka, yung kagawad na yan, bata talaga ni chairman yan. Bata talaga ni chairman. Dating kapitan yon yung Sunny. Hindi, yung dating chairman si Samson. Samson. Oo. So, sige, kung ito, kinukwento ito na lang. Ito na lang. Oh. Wala namang sidewalk. Wala namang merong sidewalk dito. Oo, tama. Kahit saan mo titingnan eh. Oo. Oh. So, simple lang. Oh, Mayor, ano ba talagang kasalanan ko rito? Oh, di ba? Sa tingin niyo po, bakit po parang na-brainwash na po si at masyado po siyang parang one-sided kumbaga. Hindi ganun yon. Ang baso ko kay Biko is, nagpapasikat talaga siya. Gusto ba niya kami gawing pulutan ba? Mga negosyante lang. Oo, kami mga negosyante para lumabas na hindi siya takot sa mga mayayaman, galit siya sa mayayaman, at saka mga makamamahirap siya. O kasi kayo po karamihan po sa mga sa mga mayayaman hindi bumuboto. Kaya kumukuha ng simpatiya sila, sa tingin niyo po, kumukuha ng simpatiya dun sa mga trabahador na butante. Natural. Okay. Kung ako, kahit ang bayaran mo ako, hindi ko iboboto yan eh. So, tingnan mo ito. Panoorin mo, nato. Opo. Ang dami. Hindi, Opo. wala naman sa giniba eh. Ito, bibigyan pa kita ng magandang ano ito. Ito, parking, ito, sige. Ikaw mag-expect. Okay, magkano hinihingi sa amin ng Senro? 80,000. Para putulin ng 80,000. Pero bakit po kayo pang hiningan? Nakarating na ito ng Arta, ha? Inareglo lang kami ng Arta. Talisay ito, no?
Talisay mura. Ito kahit na 5,000 walang bibili nito. Pero ang tanong ko po, ito po ay labas na po sa inyong lupain. Bakit po kayo po ang hininga ng bayad para iputulin? Hindi, kasi ganito. Panunin mo ako. Kung concern ka, talagang ano naman din. Tama ba? Tama ba? Okay. So concern lang po kayo dito para hindi po makadisgrasya. Hindi rin. At saka isa pa, kami sa ano, legal ito. Nag-apply pa kami ng cutting permit, everything. Okay. Laki lang gulat ko, 80,000. Ngayon, binigyan ako ng tawad, 50,000 SOP. Walang 50,000. walang resibo, wala. Hindi kaya po sa 50,000. tingin nila kasi kailangan mo talaga ipatumba para para hindi makaharang. Kaya po kayo pinahirapan. Ang Kasi po may corruption. mga truck po na dadaan. So Wala. Actually, yun ang purpose namin, no? Para Opo, sa opo, opo. walang madisgrasya. So alam po nila na marami kayong truck at kailangan nyo na talaga itong putulin. So hindi kaya yung dahilan bakit pinahirapan kayo. Corruption hiningan, talaga yan. hiningan. Actually, yan ba sinasabi ba na mamamatayan pag hindi nakapag-corrupt sa loob ng sa araw? Ang tawag kasi natin yan, addict. Addict na sa korupsyon. Ito, kahit 2,000 walang magbabayad dito. Malambot na kahoy ito, itong talisay. Oo. Walang kwentang kahoy ito. Sige. Opo. So I-explain niya. kanina po Sir Lau, nabanggit niyo po na marami po talaga sumugod na kasama ni Mayor Vico Soto. Ilang araw po ba silang sumugod rito? Okay. Unang araw, alas 3 ng hapon, Opo. ito, binara nila ito. No? Hinarangan. Hinarangan. Pagdating na alas 5, dumating si Volta, dumating din yung station commander. Yung Volta Torres. po, sino po yon? Yan na nga yung, yung kanan kamay ni Vico. Ano po yung siya? taga GMA7 na proof reader ba yun? Ayun po, hindi ko ano? alam kung ano eh. Oo. Now, so, Sabado yon, Sabado. Mhm. Lunes, bumalik sila ngayon, Lunes. Opo. Yan na yung nagpanggap sila na actually, nakahanda sila mag-demolition pero hindi nila akalain na nang dumating ako rito, sinundo ko na muna si Kapitan Torres doon sa presinto. Nang dumating kami ni Kapitan Torres, nagkambyo sila, nagiging kami daw may balak mag-demolition. Sila ang nakita ko sa loob ng sasakyan nila, may maso, may bareta, may ano. At saka higit 8 sasakyan yata sila dito, 8. At higit 40 katao. Kasama na po ang pulis doon at mga Hindi pa, CCTV. hindi kasama pulis doon. Pangalawang araw pa lang yon. No, yan yung Lunes. Oh, nag-umpisa sa Sabado, pangalawang araw Lunes. Lunes, so dumating sila. Opo. So diyan ngayon, nagkonfrontasyon ngayon si Kapitan Torres at saka pinatawag niya ngayon yung sinong nagbalita na magde-demolition kami. So lumabas niya si Babon. Yung Babon pa rin, yung ang hitman nila yan Okay, yan, bayaran mo ng 10 piso yan, tatalon yan sa ibabaw ng building eh. So, si Babon, na-corner ni Kapitan Torres. Oh, Sabi ni Babon, pag ganyan, may video naman eh. May video. Sabi pa ni Babon, nabalitaan daw niya na i-demolish daw sila. ano pong i-demolish yung Bahay daw bahay nila. nila? Bahay daw Ayun nila. po ba yung tinutukoy ninyo na drug session nila na lugar? Hindi rin. Iba rin. Bintahan. Squatter na. Squatter. Kasi yung dinimolish sa doon yun sa dulo. Sa likod. So wala na po yan ngayon. Wala na kasi. Dinimolish na. Doon sila nagda-drug session. Yes, at saka nasa loob ng compound pa rin namin yun. At saka yun, ano ba tawag to? Mga trabahante namin natutulog doon. Okay. Pero wala natutulog trabahante kundi ang trabahante na yun dito sa taas natutulog. Okay. Opo. Pero doon sila nagtra-drugs. Opo, pangalawang Pero araw. yung squatter, nandito ang squatter. Opo, pangalawang araw yon. Oo. Dito Opo. tayo. Dati, ano ito, mga karinderya ito. Ito yung Okay. ito yung lote ng squatter.
hanggang dulo squatter yan. Hanggang dulo. No? Pero sa harapan, ano yan, pasugalan. Tapos sa likuran meron yang ano, yung mga droga. Ngayon, itong kanto nito, ano ito, karinderya ito ng mga tricycle driver. Ang mayari nito karinderya, yung anak niya ang nagbebenta ng drugs. So dito nahuli ang engineer namin dito. So nasa labas ng compound namin. Wala kami pakialam, pero gusto nila ako isangkot. So simple lang ang tanong. Bakit hindi nahuli yung nagbenta? Minsan, at saka si chairman, pilosopo siya sa akin. Mas pilosopo pa ako sa kanya. Sabi niya, nakatakbo daw. Sabi ko, paano tumakbo? Hindi niya nakatira. Doon nakatira sa loob niya. Sa loob. Kaya nagwawala siya. Sabi niya sa akin na parang pinagbibita. Bakit po kayo pinipersonal ni chairman? Tingin ko, hindi. Estratehiya kasi yan eh. Pag nahawakan nila ako, no? Habang buhay na, nasa daliri nila ako. Parang lumalabas ba? Yan lang ang tao ko pag nagdodroga. Pero wala po bang issue na kung saan yung chairman or mga politiko humingi sa inyo ng suporta, financial? Wala naman. Pero yung presidente ng asosasyon ng mga squatter, may bahay dyan. Dyan nakatira sa kabila, OFW may bahay siya eh. Bakit siya naging presidente ng ano dito? Lalo-lalo nga. At saka asar na asar ako kasi ang offer ko sa squatter 20,000. Ang sinumbong niya kay chairman, susunugin ko na squatter. Tingnan mo kung hindi pa gago talaga. Ang tanong dyan, bakit si chairman nakikinig? Hindi nakikinig si chairman yan. Sa totoo lang, sa salitang kalye, no? Talagang inuudyok kanila ko magalit upang makipag-away sa kanila. Oo. Kaya nga, wala na talaga akong choice dito. Kundi, alam ko naman talaga na yung binubuyo pa nila ko na hanggang mapaaway talaga sa kanila. Ito pa. Pakinggan mo lahat ng video na nagsasalita si Volta na ang tungkulin daw niya peace and order, iayos na Okay. Anong masasabi mo? Ganitong klaseng sitwasyon. May peace and order ba to? At saka isa ba, nagtatrabaho ka ba? Si Volta sa ngayon, ano na po siya? Konsyal na. Tauhan pa rin ni Mayor? Hindi, konsyal na siya ngayon. City Council na. Dati, ano siya ng mga tricycle. Basta siya yung mapamahala ng mga tricycle sa buong Pasig. Okay. Actually, yun yata. Toda sa Toda. Oo, parang ganon. Ngayon, ginawa niyang issue yun na kaya daw siya nakialam dito sapagkat tungkulin, nandito kasi yung crane. Nandito ang crane. Okay. Tapos nandyan yung container van. Oo. Hindi daw makadaan. Ginawa niyang issue. Oo, sabagay, nandito ang crane. Actually, nawala na yung ito yung pinagbintangan ako ni Vico Soto na sinira ko raw daan. Hindi niya alam, engineer ako. Gumagawa kami ng kali. Ang nasagasaan ng crane namin dito, yung tubo na nilagyan nila, tinawid nila at nilagyan nila ng hump. Natural, mapapasag yun. Hindi ba structural yun eh. Galit na galit si Vico dahil hinamon ko siya eh. Tingnan natin lugar. Pagpunta namin dito, sabi ko, hump yan. Hindi yan structural na kalsada. Yun. Ano sabi niya? Pagpunta na sa iba yung usapan namin. Pero ito ngayon, ito ba totoo bang? Tingin ba may gobyerno ito? May gobyerno? Kung gusto mo hanapin ng mga tauhan ng gobyerno, nasa 5-star hotel sila. Wala dito. Wala namang tauhan gobyerno nagtatrabaho sa totoo lang. Ang pinto, ang puno na hindi mo mano. Yan Ikaw magsalita dyan. $80,000, sino niya bayad ng $80,000 dyan?
Hindi, sa gilid. Sa gilid. Oo. Merong gate dito sa gilid. Oo. Eh pagpatay ang ilaw, wala na makuha dyan. Ngayon, hanggang ngayon pa rin ba? May bintana? Hindi na. Takot na siya. Takot na kasi na-viral na. Ito ngayon, yung ano mo, Sir Lau, na nahuli, nakulong. Okay. Sir Lau, meron din po kasing mga pumapasok doon sa mga comment section na kung saan at nag-message din patungkol din po sa issue na meron daw pinatay dito ng mga tauhan po ninyo. Maselan po itong tanong pero kailangan po nating malaman para masagot din po natin yung mga nagtatanong. Yung tao ko, yung helper electrician na nagbigay ng pangalan ni Kagawad at siya ang nag-test buy, Kagawad. De La Vega. Opo. Yun, pinatay nila yon. Mga 2 weeks yata after nung test buy namin to, pinatay siya dyan sa ibabaw ng tulay. Oo, pinatay ng drug syndicate. Oo. Eh, wala dito sa amin pinatay yun. Doon pinatay sa ibabaw ng tulay. Paano yun. po, hinulog o Hindi. binaril? Binaril yata. Tapos hinulog? Hindi, wala. At during pa po drug war? Hindi, yung kailan niya tinuro ito, pagkatapos noon, mga Nauna po ba yung pagsugod ni Vico rito or before? Before. 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 Okay, kasi siya po ang ibig nyo sabihin, siya po yung nagtitip dito kung sino yung mga nagbebenta. Hindi, kinorner ko lang yun. Okay. Sweldo niya, ayaw ko ibigay sweldo pag hindi niya tuturo sa akin kung sino nagbenta ng drugs. Eh, binigay niya pangalan. May nagpa-test buy kami, nag-ano siya. Okay. Ang problema ngayon, 4 sila nahuli. So, siya lang kumanta. Nakalimutan ko yung 3 na nakaupo-upo dyan. Yun ang nagsumbong sa sindikato na ito ang kumanta. Kaya pinatay. So nagtatraidora na po sila. Malaman, ganun talaga na mangyari. Pinatay siya. Ang masama ngayon, walang barangay report, walang police report, wala lahat. Walang spot report. Oo. Pero nagbayad kami sa punerarya ng 60,000. So ilan po na mga empleyado rito ang sinasabi niyo pong pinatay? Isa lang? Isa lang, pero isang tauhan din namin dito, dyan sinaksak din ng pero gunting ginamit sa ulo. Yun, nakabayad din ako ng 12,000. Kasama rin po ba siya doon sa mga involved sa drugs? Actually, yung subaksak, nakita ng maraming tao. Kilala ang pangalan nito, Alvin. Opo. Ngayon si Alvin, yan yung nagnakaw dito sa amin na nang hinabol ng tao namin, nahulog siya doon sa diba, marami kami scrap sa likod. Opo. Nahulog siya and then tumama yata ulo sa ano, tapos dumugo dito. Actually, mahuli na sana namin, puro nagpasuray-suray nga siya nung ano, no? No? Gumanti siya ngayon. Ang ginawa niya ngayon, no? Yung tao namin pauwi dyan, sinaksak niya ng gunting sa ulo. Nakagastos ako ng 12,000. Oh, hindi na kami nagsusumbong kasi alam naman namin dito lahat naman kakampihan sila. So po, karamihan po ba sa mga empleyado rito, taga rito lang din sa likod? hindi, wala na. Dati Ayaw po. na namin kumuha ang taga rito. Okay. Oo, parang kumuha ko ng bato, pinukpok ko sa ulo ko. Tapos so lahat meron po kayong ginagawang cleansing kasi dati taga rito lang kinukuha niyo, puro po involved sa drugs. Hindi rin, actually, mga tauhan namin, may tauhan nga po dito na 18 years na sa amin. Bad na huli, dito natuto mag-drugs. Dito natuto. Oo. Ibig sabihin po talaga, ito ay tiyanggi na rin ng droga. Hindi, tinakit talaga ng tao namin. Tinuruan talaga. Oo. Opo. So pangwakas po, Sir Lau, salamat po ulit sa pagbibigay ng tsansa sa amin na makapanayam kayo at makuha po ang inyong side. Huling, meron pa ba kayong gustong sabihin po? Kaugnay po sa mga issue? Kasi actually, nanahimik na kami, no? Pero kung ganyan lang ngayon, no? Ito gusto ko, no? Mayor, sana, no? Magbigay ka rin ng konting respeto sa amin. No? Kung sabihin mo na mga sabihin mo ba lang na kami mga negosyante may utang na loob sa'yo, okay na, panalo ka na.
Pero wag mo naman kami pagbibintangan ng kahit ano-anong bagay. At saka lalo na, alamin mo muna sana na malinis ba tao mo, hindi. At saka wag mo idahilan sa akin ngayon na binigyan ka ng false information ng tao mo. Dahil unang-una, paano ka naging leader kung hindi ka marunong pumili ng tao? At saka wag mo isisi sa failure, ang failure mo, wag mo isisi sa mga tauhan mo sapagkat meron pa rin tayong meron pa rin tayong wisdom o value na ang leader talaga, no, may command responsibility. Kung sabihin ko lang na kung sabihin ba naman ni Presidente Marcos na ang lahat ng problema ng Pilipinas ay problema ng di, ang unang-unang pagbibintangan nyo mahirap dahil tamad eh. Pwede mo ibintang sa kanila lahat at tamad eh. Pero sa totoo lang, hindi totoo yun dahil wala talagang opportunity, mahihirap sapagkat ang smuggling sa Pilipinas, no, ay isang industriya. Turo mo sa inyo kung sinong smuggler na naparusahan, sige nga. Oh. At saka isa pa, bakit ang custom hindi mo mapakulong? Alam mo kung sa China ito, ubos yang walang matira sa custom. Oh. 'Di ba? So, simple lang, no? Wag ba ganyan ba? Porket nasa kapangyarihan sila, ano-ano pinagagawa sa amin. Sa totoo, hindi naman ako handa sa gulo na ito, kundi na trap lang ako kasi nag-react ako, pero wala akong balak na makipagtagisan sa kanila. Oo. Kaya kung pwede, no, sana marunong siya bumaba, tumungtong sa lupa. Kato ngayon, no, may galing sa kanila. Ano daw? Mag-donate ako ng 10 million sa kampanya ni Vico, sa eleksyon ni Vico para sa susunod wala na akong problema. Pero teka. Meron po na kumausap na sa inyo. Kahit na piso, wala, hindi. Ano po yung kapalit? Para katahimikan. Wala na, nag-decide na kami, gusto namin umalis dito pagkatapos alukan kami ng ganyan. Isa pa, bakit? Sigurado ba ako na pag nakaibigan ko si Vico, wala nang mangyayari sa amin? O, di ba? At sa pa, kung bubigay ako ng 10 million, ang tanong ko sa iyo, hindi ba makikita na ibang tao, pwede palang pelahan ito O, di ba? At sa isa pa, ba't ako magbigay ng 10 million? May kasalanan ba ako? Wala namang kasalanan. Di ba? Oo. Si Manzanero nga 2 million, 200,000 nga sa Sonic, ayaw ko bigay. 2 million nga sa Manzanero, hindi ko bigay. Dito pa kayo sa kampanya na 10 million. O, di ba? Total, galit-galitan na lang ito. Total, na-discuss yan ako. Ano pa magagawa ko? Thank you po, Sir Selwyn Lau. Ano po gusto niyo mangyari dito? Gusto niyo makulong kayo? O mumurahin mo rin ako katulad ng pagmumura mo sa tao ko? Ano gusto mo mangyari? Sabihin mo na. Alam mo ba anong nangyari? Oo, alam ko. Sinubukan mo mag-demolish ng tao na may tao sa loob ng bahay. Hindi totoo yun, Mayor. May video eh. Mayor, baka ang video niya tingnan mo yung video namin. Drug din yun ang dinimolish ko. May karapatan ka ba mag-demolish? Nandito dokumento. Eh, ba't hindi ka tumawag ng polis? Nasa loob ng yarda namin,
tauhan namin ang nagtayo nun at saka walang May pinipin. karapatan ka ba mag-demolish? Hindi naman May court order ka ba? Wala. Tingnan mo na lang, sir, kung wala kang itsura. Nakapasok na ako dyan. Sir, Sir, kahit sabihin niyo pang totoo yung sinasabi niyo, PDEA ka ba? PNP ka ba? May karapatan ka ba mag-demolish ng bahay? Wala. hindi bahay ang dinimolish ko, ha? Doon naman tao namin nagdadrugs, ha? Ba't ka tumawag ng pulis? Kilalanin. Sir, baka hindi mo alam, sir. 3 taon na kami sa pulis. Ilan na nahuli dito ng mga pulis na hindi nakareport sa barangay? Sige Wala ka pa. Ito pa nga ng building mo, illegal na yan eh. Nasa ibabaw ko ng sidewalk ko. Nagtumating. Sir, sa Central Bank. Ito, ano gusto mong gawin sa, ano nyo, sa truck nyo? Hindi mo Sinira nyo yung kalsada. Paano naging sinira ng kasada? Halika, puntahan natin. Sir, halika. Ano saan? Babayaran mo ba yan? Oo, talagang babayaran ninyo. Saan, sir? Magpapile ka ng complaint sa Malacanang, puro kalokohan yung nakasulat. Sasabihin mo, ako ireklamo mo, wala ka naman list of demolition. Sir, ano ba problema mo? Sir, ano ba nangyari? Sir, si constituent ako, nakalipot yung bolsa mo, kayo na pinapatilan mo. Ba't complainamin mo na pinapatilan? Magpapakalimutan ang complaint ninyo, Wala titignan ko akong para pinapatilan sa'yo. kumpahin. Nandito Pero pag may nakita na akong video, Hoy, ba't kanina hindi ka matapang ngayon? Tatang ka na. Hindi, dahil may respeto ko. walang tapang-tapangan dito. Walang matapang dito. Sa harap ng mga tao, akala mo, sir, biktima kami walang dito. matapang dito. Biktima kami dito. Tama lang Ang gusto nilipot natin niya gawin sa'yo dito. to, hindi namin lupa yan. Lupa namin yan. Nakita mo ko yung video na sinasabi. Ba't ang tapon mo na ngayon? Ba't ang tapon mo na ngayon? Hindi, respeto ko kasi OP. Respeto ko kasi OP. Pag-usap tayo. Sir, dito po tayo. Tingnan natin yung sira. Ang gusto niya mayor, pinasira. Yes. Gustahan natin. Huwag mo lang sigawan dito. Kagalitan ng ganyan. Ayan. Ay, tiyatala mo, anong sirang kasada? Tingnan mo. Gamitin mo ang mata mo. Yes, sir. Engineer ako eh. Kung ito ko rin po engineer ka, sira sa kalsada, kahit naman sino, kaya makita yan. Saan? Nasaan? Yan! Hump lang ito. Ayan yan, hump ito. Hindi ito kasada. Sira pa rin, di ba? Hump ito, hump ito. I-repair ko ang hump ninyo. I-repair ko. Pero sir, ito. Ito. Yung building ninyo, may permit ka, ma third floor, wala. Ito sa lang. Teka. Ang mayari nito, ang mayari nito, anak niya, sa pusher. Kasali ba kayo? Incredible sa akin ito. Nandito si OP natin, hindi na sabihin natin sa kanya. Sinabi ko na sir, binigyan ko na ng mapa. Tapos na lang po. Yung kung saan sinasabi mo, kailangan patunayan natin yan. Kaya huwag ka mag-accuse sa ito, baka ikaw may Siya ang tao namin na nagbenta. Yun na, tapos. yun na tapos, Nakalipot sa wala ka kanya. palang alam eh. Nakalipot sa kanya, nakalipot sa DILG, nakalipot ka sa ano. O nakareport na, hindi naman para ikaw mag-demolish. Sino ka pa para Wala akong mag-demolish? dinimolis. Ang dinimolis ko, kebabo nasa likuran. Lote namin yun. Yan ito kasi Materials ko yan. Bubong lang yan at saka plywood. may tao sa Nagsinungaling loob. mga tao. May tao sa loob habang dinidemolish Hindi nyo. totoo. Nang dinimolis sa amin yun, dinagyan nila ng bata. Yan ang totoo. Pero hindi kayo tumigil. 5 beses ako nag-request ng meeting sa'yo. Pinaspol ng administrator ko. Pwede naman idaan sa tamang proseso mga bagay-bagay. Correct. Kaya nga nag-request ako na tayo Baka meeting. gusto mong basahin ng abogado ninyo Yes. ang Urban Development and Housing Act. Nagalitan mo lang ako basta-basta nang hindi mo mga tinatanong yung mga tao ko dyan. No? Yan sina Volta. Protector yan ng mga drugs. Wala, lokohan na to. Huwag yung sa droga na protector. Sir, yung engineer ko nahuli nagbili ng drugs dito, kinulong ng 6 na buwan, ang nagbenta, dyan nakatira, hindi nakulong hanggang ngayon. Hindi pa mayor si Mayor Bico at the time. Correct na. Kaya na sir, saan naman pinipalingin sa akin? Taxpayer kami. Kung para kahit hindi ka Bakit ba kami nag-uusap ng tao sa palingin ng kagad? Tingin mo ba sir, mag-handle ako ng ganito kung marami ko illegal?
Kita-kita ko naman sa inyo. Kaya nyo gumawa na ilan. Tinan nyo yung building nyo, wala naman Sir. permit. Nandito sa harapan si Volta. Binigyan mo sa authority manghuli yung tao, mangkulong na tao? Ba't Yan, kasinungaling yan. Hindi sinabi kita. Kapag sinabi mo yan, wala pa sinasabi dyan. Kaharap May mo video, magsabi may mo. video kami. Sige, sige po. Si Kapitan, Sige po, naghapon, may nasaan baril po? dito siya, oh. Nasaan po ang video? Bigyan mo ako ng may baril akong dala. Naging Ako, invento kayo. tinatala ako. Tumigil lang ako. Dinadaan mo sa taas ng Sila- boses wala ng akong ano. sinasabi. Ayaw mo makipag-usap sa maayos. Sinasabi ko sa inyo to. Puro kasinungalingan. I hope you understand. Medyo, Malaking paggalang sa matanda. medyo ah. kasi miscommunication. So what happened in July, Yung sulat niyo sa Malacanang, miscommunication nun. which one, sir? Marami. Either one. Yung last two. Everything that we wrote out of yung facts now we had at the time. That's why we Pati ako attached dinadamay niyo sa sulat. Nasaan ang pangalan niyo doon, sir? Wala. Sir, alam lang yung letter. Lokal na pamahalaan ng Pasig. Oo nga, nag-ano. Dito sa abogado mo na lang magsalita. Anak niya yan. Una-una sinasabi mo, nakakatawa-tawa ka na lang eh. sir, I hope you understand din na medyo frustrated na rin kasi kami. Of course, any dealings with land and informal sectors is really frustrating. Yes, sir, yes. Pero idaan niyo sa tamang proseso at hindi kayo nag-iimbento ng facts. We are not even true, sir. Kasi that's what proper Hindi ko lang dala yung sulat na yun. Gusto niyo isa-isahin ko yung invento. These are some of our letters. This is with regard to the demolition. Even yung allegation na dumating yung team para Hindi po, i-demolish. kami Totoo nag-demolish. yun. Hindi kami totoo nag-demolish. This is the Ano yung inallege niyo sa sulat? Inallege niyo ng army. Eh, kung alam, abogado ba talaga nagsulitan? Army. sir, it was 40 people. Yes, kasi may nangyari, ayaw natin magkagulo. Kaya tayo nagpapadala ng peace and order officers. Ang sinabi sa amin was, we were here, Rumors. demolish. Rumors! Exactly. Yes. That is what, Sila nagsabi, that is what, Rumors, ina-actionan ninyo. Sinong tanga ngayon? No! Ang opisina mo ang nag-action sa rumors. wait lang, sir. Hindi kami. Siyempre, may report pupunta Kaya nga ng lang peace dito. and order Kaya nga si Kapitan Torres. officers. Si Kapitan Torres nag-defuse yan. Sir, Hindi sir, ako. yes. Ang sabi sa amin, pinasend kami ng document which is a demolition order. Sabi sa amin, we don't have a copy of the document kasi when we asked for it, ayaw kami bigyan. So that's why, medyo na-concern kami kasi may demolition order tapos may halong 40 people on this street Nasa over yung here. demolition order. Hindi nga kami Tinago bigyan ng niya lang. copy. Kasi wala naman demolition order. Ito, sir, ito. Mukhawakan ha? Ito. Wait lang. Ako po pwede po. Ito nagpakita sa amin. Nagbigay siya sa inyo ng notice. Yes, notice. Yes. Notice! Ayaw niya pahawak. Ginaganyan niya. Tinago niya. Attorney, but yung kinabukasan yan, nag-usap tayo doon sa taas, Yes, sir, yes. kinabukasan, meron daw huling pumunta doon, ay tutuloy yun. Kaya lang kami nagpapunta for peace and order, yun lang po. But what was the concern? Wala po kaming ano Notice dito. of demolition, tapos bakit ngayon yung story was, Yes. Oh, ang lumabas kami nag-demolish. Yes, sir. Sila nagdala nag-demolish So yung thing. nung Monday, that's why we were Nag-demolish po kayo dito. Yes, Sige. May video yan, Mayor. when we were, nung nandyan sa labas ng gate, ang sabi, i-demolish na nga yung sa takas ng sidewalk. Yun yung Kami ang demolish sila. Sir, Walang demolition na nangyayari ng pero araw na sir, yun. of course, if pinadalhan ka ng ganitong klaseng situation, you would believe. Kahit kasi, ang sabi sa notice is, ito may notice May na equipment kami. sila to demolish? May vehicles, sir. Ganito yan. Sasakasaan nila yung building? Demolition can be done by us, sir. Ganito, abogado ako. Kaya ito po yung dito sila na-assign sa public safety Sir, office. they did not introduce themselves. Please, may Bigla pangalan. na lang, may Sandali, notice magaling ka na- muna sa kahit 1 minute. Mayroong public safety officer ito, may pangalan sa likod. Yes, sir. Wala silang dalang pala, palakol, o anything na pwede sir. gamitin. Kahit na- Magaling ka muna, please. One minute, pinakinggan ka namin. Sige po, sige po. Ngayon, wala silang dala. Ang purpose nila yan, kung may manggulo, tawatin nila, Yes, sir, yes. kausapin. Ang sasakyan nila may pangalan ng Public Safety Office. Wala yan kahit na palakol It says dyan, Pasig wala. City, sir. Kahit hammer, wala yan dala. Kasi hindi sila nagdi-demolish. Sila po nagpapadala ng notice para inform kayo, sir, ma'am, may konting violation, baka pwedeng i-clarify nyo to. Ngayon, nagdadala ng ibang tao yan, baka may makialam. Normal yan sa trabaho ng local government. So Yun now, po. sir, in hindsight, Wala, oh. now that Nagkamali you lang explained yata. it, Ha? clear na siya. Pero, Okay. based on, kasi the situation was, nung Saturday afternoon,
hinarangan yung gate namin, tapos may nagdalang mga police, may nandun si barangay captain, tapos several officers of the barangay. Paano mo masasabi hinarangan ko yung gate nyo? May fire truck po na nagharang sa gate. Eh natural, nagde-demolish kayo, natural, yun ang panangga namin. Parang barangay dito, Yes, oo, nilagay ko. nagharang-harap sa gate. Tapos, this happened Monday morning. So, of course, given that series of situation, ito yung first instinct reaction namin. Kasi this happened very quick. Tapos, we don't, right now, in-explain ninyo, naiintindihan na namin. Of course, we can understand each other. Hindi naman ako maniwala na ngayon nyo lang naintindihan yun. Yes, sir, pero at this time, we were concerned very much for our safety. And of course, pag nilagay ka ng ganito, kasi of course yung vehicle, you're saying now na wala siyang equipment. Pero we don't know what's in the vehicle kasi all we saw was 40 or more people from, I don't know, mga naka-blue sila. So maybe Pasig Bukidnon, maybe Barangay. So yun yung concern namin. That's why we wrote this letter. So please understand our perspective rin. Of course, we don't blame you kasi of course we know that you're the head of the city and you know you have a lot of responsibilities. Pero this was what happened in our perspective. So please don't get mad at us because we were just expressing what, based on the facts that we saw, this is what... That is much more than the fact that we saw. We both read that letter. You know what you were trying to do with that letter. Yes, Una-una po please yan. concern. Because sir, yun yung position namin was that Saturday, hinarangan kami ng fire truck, hinarangan kami ng barangay signal vehicles. Tapos there was even a PNP which was removed later on. Sabi ko, arustahin ka. Yes sir, tapos medyo nagkasigawan, tapos nagka-threatens. That's why, on Monday morning when this happened, we were very much concerned. That's why this letter was to bring to your attention what was happening based on our perspective. So it's not your... Report ng Special Operation Unit, Yes, sir. Demolition Unit. Kasi po, sabi nila, sila po yung may authority to demolish also. Recommend. So that was almost naintindihan sa amin. Okay, so now that you're explaining, of course it's very good. Pero if we didn't write this letter, probably we never got a chance to explain it. Another one, self-information. Another one, ma'am. Alam mo, Bugaga, ito, bawal ito gumulong sa lupa ng gobyerno, lalo na sa road. Alam mo, engineer ka rin. Kung madadali niyo yan, kinakarga yan. Hindi yan binababa dito. Kung if ever na gagamitin nyo, magpapaalam kayo sa local government. Diba? Nakalagay yan. Nakalagay yan. So, ang ginawa nito ay sa violation. Pero maintindihan mo. Bugaga kayo, alam mo yun. Ang ganitong bakal, hindi pwedeng dumikit sa... Maybe we can tackle one situation at a time. So ngayon, ang request namin muna, para hindi na magperwisyo maraming tao, tanggalin itong dalawa. What happened was, Pasok nyo na muna, ha? Kasi bawal na, Ibaba namin muna yung container ng gamit. uulitin ko, bawal ito, tanggalin sa daan na nung sinaset up po namin, may nag-threaten sa, yung report sa amin, was someone nagbabaton, nagbabanta. So, right now, nandito na kami, walang mababato, tanggalin nyo. hinahanap namin yung Ayun na, operator. nandito na ang police. Kanina pa ako dito, Yung magdadalang ko. Alam hanap niyo yung operator? Yes, kasi Hindi niyo alam kung nasa yung operator? Yes, sir. Wala ba kayong susi? Pas ni-ari, ako ang sakyan ko marami. May sarili kong susi na Hinahanap extra. namin ngayon yung susi. So, please imposible bear with us. yun. Kasi yan yung Tatlong susi na bawat sakyan, required yan sa LTO. sa heavy equipment, sir. So, Even heavy equipment na required na hindi pwede mag-stay sa road na matagal. yes, sir. Pero, Ang sinasabi ko sa heavy equipment, walang mag-stay na matagal dito. Tanggalin nyo. Sir, mag-request ako ng fencing permit. Bawal ba? Ipe-fence mo yung mga tao para hindi sila makakalabas. Bakit ko siya bibigyan ng Bawal mayor? talaga yun. Sa ngayon, dito sa iyo. Kailangan, ilipat muna natin. Dapat nga kayo Ang sinasabi niya kasi, Mayor, hindi raw siya naniniwala na may programa, ang sino daw kami para sa mga kabahan. Nagkasundo na kayo, nag-offer kami 450,000. Oh. Yan nga ibinibintang mo sa akin eh. Diba? Pwede kita i-demanda Kaya dyan nga, eh. ang nangyari, na-booking kasi isa, si EJ, naikwento sa mga Basta pag hindi totoo yung sinasabi mo, Hindi-demanda kita. Oo. Naka-live tayo ngayon ha. Pag hindi mo napatunayan na sinasabi mo sa akin ha, Magtulungan na lang tayo, hindi mo kailangan mag-invento. hindi-demanda kita. Actually, nakapile na. one, noong 2017, meron tayong documentation, minutes of the meeting prepared by Barangay Chairman Office. Kayo nakipagkasundo sa mga tao dito na magbabayad kayo. Hindi ko alam yan. Settle, parang how to... Yes, Kapitan ka na nun. Opo.
Tapos part of that negotiation, of course, was the amount. Ngayon, kinausap ko mayor yan eh. Tamang proseso yan. Yes, sir. Pero naman yung tao sa loob ng bahay, magdi-demolish na kayo. Anong klase yung... Sir, that was a drug din. Tapos, if you read our other letters, Siyempre, galit tayo lahat sa drugs. we have... Galit tayo lahat. Nandito si OP natin, no? Pakita Kaya wala naman kayong kaya mag-demolish, may bata sa loob. Asan ba yung mga nagibang bahay dyan? Nasaan? Nasaan? Kung mayroong drugs, Halika. Ebidensya ka. Halika kayo. Sir, ang unang araw, Kaninong ano yun? Halika. Kaninong materialis yung ginamit sa pagtatayo ng bahay? Kami po yung may harap po. May resibo kayo, sabi niya, di ba? May resibo din kami. Paano mo sasabihin na siya daw may ari ng Wala na tayong mapapala dito eh. Ngayon, ito, immediate concern natin. yes sir. Buong kalsada, binabara ninyo. Hindi sir, hindi totoo. Ano kung kita nakikita ko? Hindi, ginagawa namin dahil papasok na sana binato nila yung tao Our eh. intent was not to leave this here. O kaya nga, okay, kung sino may kasalanan, may kasalanan. Basta matanggal yung dalawa. Yun lang. Lahat ng iba dadaan natin sa tamang proseso. Kung may kailangan managot, mananagot. Kung may kakasuhan tayo. Pero tanggalin din muna tong dalawang to. May pulis, so wala silang kailangan ikatakot. Nandito yung mga pulis natin. Yes, sir. Pero, didn't change the fact na tumakbo yung operator dahil nga. Hindi ko number naman siguro kayo. So, hintay muna. Ayun, Basta tinatawagan ninyo. Sige. Ang intent naman namin was not to have a situation like this. Ang concern lang talaga namin was to be able to unload some of our stuff Oh, here. to continue with your illegal construction. To free up Sir, some bakit space ganun ang for tingin nyo sa amin? Wala kang permit Kami eh. ganun eh. Sir. Wala kang permit. Sir, bakit ka bias sa amin? Hindi mo Kasi wala kang kilala. Pero as a mayor, as a government public official, As a you have to government, treat us like as that. a public official, I will treat things fairly. Yes, sir. We Kung hope- walang we hope, sir, permit, that- hindi Pero sir, pwede mag-construction. pinagbibintangan mo na ako nang hindi mo naman ano. Ang sinabi namin, maglilipat na kami na ano. Dahil wala kami Sir, this was the- sabi mo illegal ako. demolished. This was what was discovered Iba yung inside. sinabi. That's why Oo. we had no choice. We did, sir. We did to several departments. Sir, alam mo ba sir, yung kinampihan ni na Volta, nakulong na kagabi. Nahuli, drugs. Mabuto. Yan talagang drug pusher yun. Mabuto na Yes, sir. Walang problema doon. Sir, Hindi yan yung pinag-uusapan natin ngayon. Ang mga codlers na nasa tabi ninyo. sabi ko nga ulit-ulitin ko, sir. No, sir, Ibigay mo nga sa akin. nangingisulto sa akin si Mayor eh. Hindi nga, ibigay mo sa akin. Ano dyan, chief of police na yung nasa harapan ninyo. Frustrated na lang kasi Ngayon, kami. ako na-insulto yan dahil sinasabi mo sa lahat. Bigay mo sa akin permission, hulihin ko. Abogada ka, alam mo yan, pakisabi. Tandaan nyo, ang chief of police natin bagong dating dito sa Pasig. Kaya nagpasalamat nga ako na napalitan eh. Yan nga. Kaya nga, bigay mo sa akin. Kaya ako sa kapan na ibang tao na wala dito. Tama na. Basta tanggalin nyo itong dalawang to. Aantayin ng pulis natin. Ngayon po si... Ano po, Rogelio? Ngayon po si... Reynaldo. Huwag mo na kayong salan dito, baka pwede ka lang. So, ako po yung commander dito. Ako po ang may ulit. Hindi po yung bahay po namin, hindi ba po rin. Sino yung iba? Dito po, yung mga tao po niya. Kung sakaling giniba, talagang gibang-giba. Hindi ba po? Anong action mo ginawa? Magkita po ako ng barangay. Ano sabi ng barangay? Ano po, ganun po sila, yung sa comportation po. O ano nangyari? Matatawag daw po. Hindi naman po umaatin eh. Eh di mo naman kumuha na ng ng proper papeles para maka-endorso ka sa proper authority. Hindi nga po. Kumplituhin mo yung ebidensya. Tapos Meron po kasi pinag. sige. May mga... So sa ngayon, sa tingin ko, ang sitwasyon ngayon dito, bakit maraming tao? Bigyan mo ako ng istorya, bakit maraming tao? Ay kasi po, nakatanggap po na naman po kami ng balita, may gigibain na naman po daw. Nakatanggap ka, Nandun po kami sa may action din po kami. Clearing operation po. Sa lungsod kami po ang ng counterpart ng MMDA. Umabot po din yung tawag natin eh. Ha? Pwede mo makausap. Pakilala naman ako, pakilala din yung may-ari. Pwede po ba? Sir, pwede po, kasi ngayon po yung
yung ginagawa po sa amin would be illegal detention. So, maybe Yun, they could hindi. first hear. Labas po ako doon ha, sandali po. Yun ay Kapitan Del Barrio ng lungsod. Ako po ay sa local government. Sa City Hall po ako. In behalf of the mayor, ako po ang pumupunta. Ako po ang katiwaldas ng mayor dito. Ha? So ngayon po, yung ginagawa po natin dito, sa barangay po yun. Ngayon, gusto ko lang malaman, bakit sino utos ng clearing, may permit po, titignan ko lang. Kasi ako po yung nag-i-issue ng permit. Sir, kasi medyo yung environment is very unsettling. Okay. Tapos, maybe they could also show a court order or document to show why they are illegally detaining us. Hindi, kayo magpakita muna sa amin, ma'am, in behalf of the city. Kasi this is now, happening now, sir. Hindi, I am ordering you, ma'am. Patingin ng permit yung tagigiba kayo ng isang establishment, whether private or government, ma'am. Dapat may building permit po Sir, kayo, may we demolition. are not demolishing right now. O, ano ginagawa niyo, ma'am? Pag yan, naipa-inspect ko, ma'am, na dinemolish yan, ma'am, magpapadala ko ng truck ng mga inundate, pakukumpis ko lahat yung mga ginigiba doon, pahuhuli ko lahat ng trabaho Sir, dito. we are not Kaya nga nakikisuyong na ako, ma'am, mag-usap tayo ng maayos. Opo, sir. I am appearing before the LGU Pasig. Okay? Ma'am, kung huwag tayong mag-anuhan, ma'am, I can order the PNP to arrest all of your personnel there. Yes, sir. But Kaya nga makikiusap ako, ma'am. Can you show me any document, we are ma'am? not demolishing, sir. Ma'am, ano po yung ginagawa natin? One of my staff texting me, sir, may ginigiba, may binagsak, may crane na ginamit. Pag hindi nyo inilabas yan, ma'am, at may order si Kapitan ito, lahat po kayo, lahat ng pinapatakbo nyo rito, the LGU can suppress of your rights for violating. Maybe, sir, is it a true act of demolishment or just maybe... Kayo nga ang tinatanong ko, ano po ang ginagawa po ninyo kung hindi kayo nagde-demolish? We are not demolishing, sir. Ano nga po ginagawa nyo? Probably, I'm not sure, kasi I'm not there Yes, po. physically present. But are you the Pero, owner, ma'am? No, ma'am, I speak for the environment. So Are you- maybe okay. they're just moving some stuff. I'm not sure, sir. So maybe You're moving what? I cannot. Moving things? Maybe. Kailangan ng crane? Maybe just the parts. Again, sir, I think this is the main issue here. Maybe Ma'am, you could show Ma'am, documents I'm also giving you on at least. my court order. I'm giving you enough and ample time. Mabibigyan ko pa kayo ng isang pagkakataon para maiwasan yung problema. Pag hindi nyo inilabas yung talaga nagpapatakbo ng crane at yung mga empleyado ninyo at inamin nyo sa akin ngayon, I can ask Kapitan, baka po pwede pag-usapan-usapan. Huwag ngayon, para hindi magkaroon ng tension, itigil lahat ng ginagawa. Pero pag hindi mo kayo pumayag, ma'am, I will request the PNP through the Chief of Police to arrest all the personnel involving in the alleged clearing and demolition without necessary permit under my office. I am represented by the city government through the office of the city. Walang dumadaang clearing and demolition permit na nire-request sa akin. All I'm asked, ma'am, parang ano lang to, gentleman's and women's agreement. Parang walang problema. I can request yung barangay chairman to the head of the PNP para sa security. Ma'am, City Hall na bumaba. Ayaw kong babae. Alam niyo naman ang administrasyon ni Mayor Rico hanggat magiging maayos po, aayusin natin. Ha? Kasi kung inaktual kayong nakita ng pulis dyan, ma-arresto yung mga tao ninyo. Kasi kahit nga po yung ginagawang bahay sa private, meron building permit. Kung nagre-repair, meron ho tayo kinukuha renovation permit. Kaya simple as that. Sir, again, I'll go back to the issue at hand, which is the intimidation and Hindi illegal po nila detention by aalis. community Even my here. personnel, even my sasakyan, hindi namin yan aalisin. Hanggat di namin yan nakapapakita sa amin kung ano yung Maybe, ginawa sir, ninyo. a court order to that effect would help us Kami hinihingan nyo understand ng court order, kayo nga hindi nagpapakita ng simple permit. to illegally detain us here, sir. Bigyan mo pa ng ina, pinapunta mo. Tawag nga kayo ng ano sa akin. Ha? Ma'am, ako ha, nakikiusap muli ha. Nakikiusap ako muli. Ayaw niyo po ba talaga? Sir, we are not demolishing, sir. Ayun, sa rapid service. Kayo ang bahala. Standby mo lahat ng personnel. Parang lahat ng personnel. Asan ang mga trucks natin? Yun yung lahat ng trucks natin. Lahat ng personnel standby at saka yung mga regular. Again ma'am, thank you ha. Ayaw po ninyo makipag-ugnayan. Nakapapakilala na ako sa inyo. I am the representative of the city government to the mayor. Ayaw nyo ba din? Wala na po akong magagawa. Okay? So, standby po ang police namin. If the Eastern Police District, the District Director and the Chief of Police ordered for them to arrest because of the illegal demolition, pasensyahan po tayo. Even you ma'am. Ha? Nakikiusap po ako ma'am hanggang sa muli, sa huling pagkakataon. Para mapatunayan na walang illegal na demolisyon, mapag-usapan, pakikiusapan po ang kapitan, papag-usapan po ang kapulisan,
bilang authority, kasi ako head ng demolition tsaka ng clearing, walang permit na dumadaan sa lamesa ko. Ni wala kayong court order, ni wala kayong building permit, ni wala kayong renovation, ni wala kayong clearance sa barangay. Tapos sasabihin nyo, sinusuppress kayo, hinaharangan kayo dito. Baka makancel lahat ng pribilehe nyo pag kinasuhan kayo ng gobyerno. Sige pa, may complain niyo muna sir. Sinasabi ni sir. May nakakita ba rin? Asan yung crane na gumagana kaninang umaga? Ano ba yung frame na yun? Actually, I requested the MMDA General ako padalalag na siya. Yung crane na yun, kung kailangan nang ipa-impound ko, ipa-impound ko. Because operating without the clearance from the LGU and Parangay. Dapat yan, dumaan niya sa PNP for kung ginigibaman, alleged na hindi. Hindi sinasabi niyo, hindi. Sinasabi niyo kung tao, hindi ginigiba. Ayan o. Ha? The evidence, i-present natin ito before the court. Wala kayong mag-alala doon, ma'am. We'll do that. Ito yung pagkapagganong bakal sa bakal. Walang pre-demolition conference sa PNP. Walang galing sa district na nagpapatawag sa local police na meron tayong pre-demolition conference. Coordinate talaga. Coordinate siya. Wala ba sa namin yung tao? Grabe pala to. Kasuhan natin yun. Kasuhan natin. Pati permit dito, pati tigil po. Lahat ng pwedeng gawin natin yan. Pati dito mami. Okay na. Ito na lang. I-mobile natin yung araw ko ron, paano mag-parehas tayo? I-mobile mo natin natin. Kaya hindi naman mo sabihin ng kapitan na binabastos ko siya, yung mobile ko na lang ilalagay ko, ha? Saka sabihin niya, binastos ko siya. Pero ayoko ng ganyan. Hindi masosolve ng isang pangit na paraan. Isang paraan, pag-uusap yan. Hindi, at saka sa pa, sir, may pumasok na naman, taga-munisipyo. Okay lang po yun, baka mamaya tinawagan din siya. Paano yung mobile natin, ilagay mo ron para hindi maging kabastos-bastos kay Kapitan. Palitan mo na mobile. Ayusin ko lang, sir. Yes, para si Kapitan. Si Kapitan. Saan tayo pwede mag-usap? Dito, may conference room po kami. Yung mga tao, ba't nasa labas? Araw na sweldo. Araw na sweldo, sir. Saan po ba yung sinasabing, pwede ba makita ko kung saan yung sinasabing? Doon, saan siya, Sir, idea po. Ay! Dapat share ka din eh. Mga kaibigan, ito nga ang mga nagigaganapan ngayon dito sa Barangay Bangbang. Nagkaroon ng demolition ngayon na May 12, 2021, alas 2 ng hapon. Pasig News Update. Mga kaibigan, nandito tayo ngayon sa Barangay Bangbang. Dito nadatnan ko ang napakaraming mga tao dito. Andito ang grupo ng Bantay Pasig Division, TPMO, Action Line, at meron din itong mga nakikita natin na ito ay demolition team, mga lungsod ng Pasig. At ngayon nga ay nabalita ako na meron na isang demolition na magaganap nga dito sa lugar nitong Bangbang na ito. Mga kaibigan, itong nakikita natin na isang parang bahay dito ay isang guardhouse ng isang kumpanya nga dito na sinasabing nasakop na ang sidewalk, kaya nandito ngayon ang team para gibain ito. Mga kaibigan, itong isang kumpanya na ito ay pag-aari ni Mr. Lau dito sa Barangay Bangbang na kung natatandaan nyo yung video ko noong last year na dito nga napasugod si Mayor Vico Soto sa dahilan na nagharang sila ng isang crane sa kalsada. At ito, makikita natin nag-uusap ngayon ng isa sa mga empleyado ng City Hall at ng attorney ni Mr. Lau tungkol nga dito sa demolition na gagawin dito sa lugar nila. This is allowed
At ito mga kaibigan, binabasa ng isa sa mga panig ni Mr. Lau o ng kumpanya na ito, yung mga notice na naipadala na sa kanila for demolition. Receive a copy of this? This is a memorandum. Ito na po yung pinaka-notice natin. Notice lang po siya. It's not Ito an rin po, order. kasi nung tawag dito, nakapag-issue na rin kami ng isang notices. Binigyan tayo na 7 days and 3 days. Where's the order po? Ito na po yung order na. Sir, a notice is different from an order po. Okay. First ngayon, i-ano na po na. I-demolish. Kung halimbawa, kung hindi Hindi naman po. i-demolish. Kailangan po i-demolish you. We will stop you physically Okay, po. okay, Pero okay. for the record lang po, there's no order. It's just notice. Ito na po kasi ito yung notice namin. Three notices po that we received. Yes, may mga notice na rin pina-receive nung una. First Yes notice, po, but second no notice. This is the demolition final order notice. po. Ito na po yung demolition na namin. Sir, to clarify lang po Okay, wala ano na po. Yes, sir, sir. Pa lang. To clarify po, ang definition po ng notice is papaalam. Ang definition po ng order is Kasi binigyan na yung sana binigyan namin ng notice na within 3 days pag hindi i-demolish pa lang. Yes po. Ito na yung final notice na to demolish. Also po, we have a reply po to the notice. Do you Hindi po naging bad kasi yung reply. Yes po, we were asking for a survey po for kasi the allegation is that it is beyond the property line. Pero po wala pong binigay sa amin na kunwari geodetic survey, I believe, to show the bounds and meets of the property line. Yan po yung response obviously, po namin. naka-enclose naman tayo sa sidewalk. So, It is not obvious po kasi nga po there's no geodetic survey that was given to us. ano na lang po, doon na lang sagutin na lang po natin yan. Pero sa ngayon po, dito na. Yes, but right now po, we have already informed you that first, it was not an order, it was only a notice. And second, we have not received a geodetic survey signed by a geodetic engineer to certify the meets and bounds of the property that would justify that it is beyond the property line. We will receive it po, yes. The memorandum po, can we have a copy? Since you said the memorandum is the order po. itself. We are not entitled to a copy po. Pero sila po, ang nagbigay ng order sa inyo, sila po ang hingi ng copy. There's no order po, it is a notice po. Yes, memorandum from the building official from Nico. Akin po ito. Kayo po nag-issue ng memorandum. Sila po. Inisyon po nila ako ng memo to execute the notice na namin to demolish na yun. Notice na party demolish na ito kasi binigyan na namin ilang days para Yes, para during NECQ to demolish. During NECQ. Without a proper geodetic survey po. Yun ang po ang Yes po. sa amin na ipa-demolish. Yeah, that's no problem po. For the record also that we've also responded na there are many properties that are also similarly situated. Yes. And also that Sa inyo lang kasi yung pinaka... yes po, dahil po may drug transaction po na no-witness po dyan sa youth guardhouse na yan, tama ba? Which is nag-violate. That's why po kailangan tanggalin. Tama po ba? I guess waiting your... Sige pa, ano naman? Order na po kanina. Sige. So the order is from Mr. Ventilio? Okay po. To execute po. Paki-video na lang. At ito nga mga kaibigan, sisimulan ng gibain yung parte nitong guardhouse na ito. Mga kaibigan, hindi naman lahat buo na guardhouse ay gigibain. Ito lang sumakop dun sa sidewalk mismo. Nakikita natin dito na ito na nga itong mga nakakulay puti na ito na silang mga gigiba dito at ito naglalagay na sila ng hagdanan dito para maakyat nila yung bubong nitong guardhouse na ito at doon nila uumpisahan ang pagigiba nitong guardhouse na ito. Mga kaibigan, napansin ko rin dito kanina na may mga pulis dito na siyang mga nagbabantay sa mga kaligtasan nitong mga nandito dahil baka rin magkaroon ng kaguluhan. Yung marunong yung marunong magdadagat ha. Panik.
Tapos po, we don't have any, latitude, longitude, meets and bounds. Pasagot na lang po kasi I'm not allowed to review. Basta ako nag-issue lang po ako ng demolition. But you, sir, are the one who issued the demolition order po? Nag-issue lang po kasi pakisagot na lang po. We did po, but we are not giving May question kayo sa city admin na lang po kayo mag-ano. Yes, that's the problem, sir. We did reply po. Ako lang po naman, nag-ano lang po ako, i-implement. But sir, you are telling us which are the meets and bounds of our property without any what extent of a meets and bounds of property namin. We did reply po, pero we reply so far. Mga kaibigan, kung mapapansin nyo, itong guardhouse na ito ay nakalawit yung parting itaas o yung nakausli yung parting itaas na nakatapat doon sa sidewalk, mga kaibigan. Yun lang parte na nakalawit ang gigibain itong demolition team na ito. Mga kaibigan, itong guardhouse na ito ay konkreto ito. Kung mapapansin nyo ay medyo mahihirapan talaga itong mga demolition team na ito. Kailangan nilang gumamit ng mga maso dito or kung ano pa man, acetylene, dahil may mga bakal din na nakakabit dito. Parang hindi nag-aalala. Walang bigala. Bakit dito sa bubo? Hindi sila ba? Opo! Yung flooring niya, dali ha. Damo na papahalang eh. Bong, anong authority ninyo ginigiba ninyo ito ngayon? Actually, ang building official ang pinaka-main proponent dito, no? Okay. The building official itself issued several notices for them to comply. No, as simple as that, na i-remove lang yung encroachment sa sidewalk voluntary. And ang city government naman is very hard naman para magbigay ng leeway para sa kanila. But they ignored the said notices several times. To be exact, sir, ilang notices? Tatlong notices po bago namin in-issue itong final notice and notice of demolition. We gave them enough and ample time for them to be able to voluntarily remove the encroachment para kung sakali may gusto silang masave pa na gamit. No? Pero actually, kung makikita nyo naman ngayon, lahat po ng matatanggal natin diyan sa kanilang encroachment ay binabalik po namin sa kanila. Wala kong kukumpis kayo ng ang city government. Unlike sa MMDA po, they consider that as garbage pagka nasa sidewalk po. Pero ang local government ay masyadong maluwag para dyan. Ayun po, itinatabi namin, ibinibigay po namin yan. Ang amin naman, mag-comply sila, sumunod sila sa mga notices. Hindi yung lumaban pa sa gobyerno. Ito yung sinasabi namin na bumuo ng task force kaayusan na yung daanan ng tao ay maging safe. Hindi natin alam, baka mamaya may dumadaan dyan o may nagpapahinga dyan, may biglang bumagsak. Kasi nga, naka-encroach sa sidewalk. So yun lang naman, ayaw nilang sumunod. So we have no other recourse but to remove that na ang city government na ang nag-execute ng remove. Yung sinasabi po ba ninyo na isasauli ninyo sa kanila ay yung mga steel bars at iba pang mga... Yes po, definitely po. Definitely. Hindi yan kukumpiskayin ng city. Unlike yung sinasabi ko sa MMDA po kasi ang lahat ng confiscation items ay hindi na po ibinabalik. Ginadala nila sa Marikina, sa Tumana kasi po they considered all that a garbage na daw. Totoo naman po yun. Mayroong ordinansa ang MMDA. Pero sa local government po hindi po ganun. Para lang mapakita namin sa kanila sincero ang lokal na pamahalaan ng Pasig. Eh lahat po lamang na nakaharang, nakasagabal sa daanan ng tao, pedestrian
gobyerno, kalsada, talagang tinatanggal namin. And kung meron na silang gamit, ibabalik po namin yan ng walang bawas na namin. Ayun. So, meron po tayo ngayon dyan, demolition na actually, ang hawak dito is the order from the city administrator. Tsaka sa building official na since itong company na ito o yung may-ari nito ay hindi po nagko-comply, so ayaw niyang makiisa sa pamahalang gobyerno na ayusin yung kakalsadahan at mga sidewalk, so kinakailangan ko pong i-implement yung final notice of demolition na ito. So hindi po, walang maniniwala sa aming taga-gobyerno na talagang seryoso po tayo na linisin itong mga sidewalk na ito. Ito po ba ay sakop pa rin ng Oakland Kaayusan na programa? Kasali po. Ito po yung sakop ng Oakland Kaayusan, pero ito din po ay sakop ng talagang monitoring everyday natin ng clearing operation po. Yung mandato po ng aming opisina na inutos po previously ng DILG doon po sa talagang clearing operation po ng lahat ng sidewalks and pedestrians and streets. Okay. So, pagdating po ba ninyo dito, ay agad ninyo itong dinimolish, di ba? Or binigyan pa rin ninyo sila ng pagkakataon? Hindi po. Actually po, nung dumating ang grupo dito, no, the representative of the building official approach, no, yung kanila pong management, binigyan po namin sila ng inapinample time para makiisa sa amin. Yes. Na sila na lang ang mag-voluntary, tutulungan na lang sila ng aming operatiba. Pero despite of that, ang ginawa po nila, kinwestiyon po yung authority ng gobyerno o ng lokal na pamahalaan ng Pasig para alisin yung sagabal sa sidewalk. And I don't think na may authority sila para questionin yung pagtatanggal ng LGU doon sa mga nakaharang o naka-encroach sa sidewalk. Trabaho po namin yan. Okay, so ipapakita natin sa camera yung sinasabi niya ng Cosme. Ito po pa yung sinasabi ninyo. Ginigiba ngayon. Iyan po, ang tinatanggal natin dyan is yung parking naman ng sidewalk na naka-encroach sila. Maliban doon, wala mo tayong tatanggalin kung kalahati o all-in po ng kanilang takat. Hindi po natin tatanggalin yan. Yun lamang pong naka-encroach sa sidewalk na kinukonsider ho namin as danger area na po. Oo. So, kung maalala ko, ito pa rin yung pinag-uusapan nyo nung nakaraan na nagkadiskusyonan si Mayor Vico at si Ginoong Semilao. Tama po ba? Ang alam ko, meron silang pinagdiskusyonan ay iba po. Okay. Although kasali ito sa naging parte ng usapan sapagkat may encroachment, yun yata yung tungkol yun dun sa kanilang allegedly pagtatayo ng mga structure na walang necessary building permit o meron ho tayong mga violation o mga ng misdeclaration kung kanilang building permit na in-apply po sa city. Pero ito, klarong-klaro po, sidewalk. Makikita niyo enforcement na naisama man ito sa naging usapin nila. Pero ito'y labas po doon sa usapin ng kanilang pagtatalo. Sapagkat yung pagtatalo nila is yung demolition doon sa mga, yun ang illegal demolition yung ginagawa nila. Allegedly, i-demolish nila nang walang court order o walang kahit anong papeles na nag-uutos, natanggalin yung mga sinasabi nila allegedly sa water na nasa property po nila. Ito po, government area po itong tinatanggal namin. Ayun, nakita natin dito sa ating kapulisan para mag-maintain ng peace and order. Yes po, actually yung mga kapulisan na yan, ni-request lang ho namin yan. At saka sabi nga namin, para masiguro po, no, ang talagang ang advice po namin, no, ng aming department talaga, na ito yung zero talaga, maximum tolerance hanggang maaari po. Kung po pwede namin silang pakiusap at ulit, voluntary hanggang kanina po, pakiusap po ang lokal na pamahalaan sa pamamagitan po ng building official representative. Hanggang sa kanina po na bago pa ako nakapasok at nag-clearing dito, wala po, ayaw po nilang makiisat sumunod. So we have no other recourse again but to remove, sir, yung talagang construction po dito sa encroachment ng sidewalk. So may idea ba kayo doon sa naging kaso? Nasampahan ba ng kaso sa Nicolao? Tulad ng sinabi ni Mayor Vico? Actually po, yung tungkol po dyan, hindi ko huyan ma-report sa inyo kasi actually po, ang akin lang po trabaho dito is tinawag ako, minimohan lang ako just to clear and to remove the obstruction, sir, dito sa sidewalk po. But doon po sa mga kaso po, siguro it's up to the legal officer, pwede niyo po silang natanong. Okay, salamat sa inyo. Maraming salamat din po sa amin. At ayan nga mga kaibigan, nakita na natin itong harapan na bahagi nitong guardrails nito na nalibana nitong demolition team. At ayan nga, makikita natin dito itong mga debris nitong guardhouse na ito na mga simento o hollow blocks na nadurog na ay kinakarga dito sa truck ng action line para itapon.
bato na. Gumagalaw yan. Ganun mo yan. Nabilag na yun. Sa kawis, meron hindi gumagalaw. Nabilag lang yan. May laban eh. Ito. Yan, palaman na kasi. Hindi pa kanina yung pinakanik yung mga yan. Sana kanina pa kasi siya. Kamay nyo na. Sisipag kayo eh. Hindi na natin yan. Dapat sigil ka din eh. Lalakas. Kaya parang maganda ako eh. Yan ang malakato din. Boss, tumig pa kayo, tumig pa. Kayo sa taas, ano? Mga kaibigan, ito nga ang mga nagigaganapan ngayon dito sa Barangay Bangbang. Nagkaroon ng demonstration ngayon mga May 12, 2021, alas 2 ng hapon.